Babalikan kita. Pangako yan, Bew. Don't leave me, kuya. Bew, pasensya ka na. Kailangan kong umalis. Pangako babalik ako. Kukuhanin kita rito. Kuya! Kuya Ryder, don't leave me! Agad na pabalikwas si Ryder. Nagmulat siya na puro pawis bago na pagtantong nananaginip lang pala siya. Isang bangungot na gabi-gabing dumadalaw sa kanya. It's 2 a.m. Mukhang putol na ang tulog niya. Napaupo siya sa kama bago sinuklay ang kanyang buhok. Napabuntong hininga si Ryder bago umalis sa kama at nagpa siyang bumaba na sa kusina upang magtimpla ng kape para mas magising ang diwa niya. Kamusta na kaya si Bew? Ito ang naitanong niya sa kanyang isipan habang nagpapainit ng tubig. Tandang-tanda pa niyang maamo nitong mukha. Ang pangalan nitong Bew ay mula sa word na beauty. Maganda naman kasi talaga to. Iniisip nga niya kung ano na bang itsura nito ngayon. 10 taon lamang kasi si Ryder nang iwanan niya ito. Habang ang dalaga naman ay 9 na taong gulang. 1 taon lang naman ang tanda niya. Ngayong 28 na siya, ay natitiyak niyang isa na itong magandang dalaga. May asawa na kaya siya? Ipinangako kasi niyang babalikan niya si Bew at pakakasalan. Ngunit nang bumalik siya sa bahay ampunan, ay wala na ito. At ang huling balita niya ay inampun na ito ng mag-asawang hindi magkaanak. Mayaman daw ang umampun kay Bew kaya naman naging kampante na rin siya. Walang ibang naging impormasyon kay Bew. Maging sa mga ibang ampon na kasabayan nila dahil sa nasunog ang ampunan. Nawala ang mga records at nahirapan ang mga staff na magkalkal, kaya naman yun na lang ang nakuha niyang impormasyon. Hindi rin niya alam kung saang bansa din nila si Bew o kung nasa Pinas lang ba ito. Ngunit masaya na siya dahil hindi naman pala ito nanatiling kawawa. Parehas silang gumanda ang buhay. Ang pagkakaiba lang nila ay nagtiyaga si Ryder at iginapang sa hirap ang sarili upang makamta ng mga bagay na meron siya ngayon. At kung papalarin man nga na magkita muli sila ni Bew, ay hindi na niya ito iiwanan pa. Hinihiling niyang magtagpo muli sila ni Bew. Walang araw na hindi niya ito inisip. Wala siyang ibang babaeng kinarelasyon dahil pinanghahawakan niya ang pangako niya kay Bew. Hindi na nga nakatulog pa si Ryder. Hinintay na lamang niya mag-umaga bago nag-shower na. Maaga kasi siyang papasok dahil maraming nakaschedule. Si Ryder ang tipo ng tao na hindi mag-aaksaya ng oras sa walang kwentang bagay. Trabaho, bahay, at paminsan-minsan ay binibigyan niya ng kasiyahan ng sarili niya. Ngunit hanggang dun lang yon. Hindi niya pinababayaan ng kumpanya niya na pinaghirapan niyang itayo. Gamit ang pawis at dugo ay ibinigay lahat ni Ryder para sa negosyong inumpisahan niya na nakapagpayaman sa kanya. Ang hotel niya may iba't ibang branch sa Pilipinas at meron na rin siya sa ibang bansa. Na-feature na rin siya sa mga magazines kasama sa listahan ng mga bilyonaryo dito sa Pilipinas. Talaga namang gumagawa ng ingay sa business industry si Ryder. Mr. Gomez, may naghahanap po sa inyo. Naputol siya sa pag-iisip nang pumasok ang sekretarya niyang si Delilah. Sino daw? Kapag walang appointment, wag mong papasukin. Si Ma'am Yara po. Napabuntong hininga si Ryder bago sumenyas na papasukin to. Kailangan ko pa ba ng appointment? Ako lang naman to. Natawa pa si Yara. Si Yara ay nakilala lang niya hanggang sa palagi na itong dumadalaw sa kanya. Busy ka na naman? May mata ka naman siguro kaya oo, busy ako. Pagsusungit niya bago napairap na lamang sa dalaga. Bew? Bakit po, Mami? Agad siyang lumapit sa kanyang ina. Harapin mo muna ang bisita. Ngumiti siya sa kanyang ina. Sige po, si Daddy po pala. Nasa labas pa. Kausapin mo muna si Victor habang naghahain kami ng mami niya. Pinilit na lamang ngumiti ni Bew. Si Victor ay ang masigasig niyang tagahanga. Dahil sa matalik na kaibigan ng ama niya ang ama nito ay nagawang magpumilit ni Victor na manligaw sa kanya. At ngayon nga ay binabalak na silang ipakasal. Bagay na gusto sanang tanggihan ni Bew ngunit hindi naman niya magawa. Malaki ang utang na loob niya sa mag-asawang kumupkup sa kanya. Mabait ang mga ito at sa sobrang bait nila ay hindi niya magawang tanggihan ang mga ito. So kamusta naman ang work mo, Iha?
Ibinaba ni Beau ang hawak ng utensils. Maayos naman po, tita. Mahal ko po ang mga hayop. Madami po akong natutulungan sa ginagawa ko. Nakakatuwa naman na kahit medyo weird lang na vet ang naging profession mo, nag-e-enjoy ka naman. Bakit hindi ka nilang magmodelo, iha? Maaari rin naman na mag-manage ka ng hotel, tulad na lamang ni Victor. Mom, don't pressure Beau. Hilig niyang pag-care sa mga animals. Napasulyap sa kanya si Victor. Kung saan gusto ni Beau, nais ko tong suportahan. Dagdag pa nito. Salamat, Victor. Bahagya siyang ngumiti bago napasulyap sa ina niyang nakangiti sa kanila. Ang ama naman ni Victor at ama niya ay tahimik lang na kumakain. Naisipan kasi ng mga ito na dumalaw at mag-lunch sa kanila. Sana makuha mo ang loob nitong anak kong si Beau. Mabait tong batang to at napakamasanurin. Ayoko lang na malalaman na sinasaktan mo siya, Victor. Makakaasa po kayo, tita, na magtsatsaga ako para makuha ang loob niya. Busy po palagi si Beau pero lagi ko rin po siyang inaayang mamasyal at mag-dinner. Bumaling pa ito sa kanya. Your mom told me na gusto mo palang dumadalaw sa mga ampunan? Napatango siya. Alam naman ng mga ito na adopted siya ngunit hindi na yun big deal sa kanya. Ayaw pa nga ng magulang na kinikilala niya na babanggitin niya na adopted siya. Tinuturing siya nitong tunay nilang anak. Oo, gusto kong nagdo-donate sa mga bata. Simpleng sagot niya. Matapos ang lunch ay nagpaalam na mga ito. Ayaw pa nga sana ni Victor ngunit nagdahilan na lamang siya na kailangan niyang umalis. Nais pa siya nitong ihatid pero matigas ang tanggi niya. Hindi kasi siya makakilos ng maayos sa totoo lang. Asiwa siya kay Victor pero kailangan niyang makisama. Nagsisi tuloy si Beau na umuwi pa siya rito sa Pilipinas. Sana nagpaiwan na lamang siya. Hindi sana siya nasadlak sa ganitong sitwasyon. Matagal din kasi ang pamamalagi nila sa ibang bansa. Doon na siya lumaki at nang mag-high school ay lumipat na sila dito sa Pilipinas. Ayos ka lang ba, anak? Kapag may nais kang sabihin, nandito lang ako. Wala po, mami. May nais lang po akong hilingin. O sige, ano ba yon? Maaari po bang kilalanin ko muna si Victor bago niyo ako ipagkasundo sa kanya? Ayoko po kasing magpakasal ng biglaan. Nais ko pong makilala pa siya. Paliwanag niya bago hinintay ang isasagot ng kanyang ina. Oo naman, iha. Pero bigyan mo sana ng chance si Victor. Mabait naman siyang binata at stable din ang buhay. Humahabol siya sa bilyonaryong si Ryder Gomez. Halos dikit lamang sila ngunit mas lamang si Ryder. Ryder? May biglang naalala si Beau. Oo, iha. Mayaman din ang lalaking yon. Hindi naman siguro yun ang nakilala niyang Ryder sa ampunan. Matagal na nang magkahiwalay sila nito dahil mas pinili nitong umalis. Ano na kaya ang buhay ni Kuya Ryder niya? Umaasa siyang babalikan siya nito. Matagal siyang naghintay hanggang sa napagod na siya. Walang araw na hindi niya ipinagdarasal na sana nasa mabuti itong kalagayan. Mr. Gomez, nakaset na po ang pagpunta natin sa party na inorganize ni Mr. Bang. Pinadala na po ang invitation. Tumango siya. Si Mr. Bang ay kaibigan niya. Kahit pa ibang business nito, ay naging malapit na ito sa kanya dahil si Mr. Bang ang tipo ng tao na kahit negosyo at pera ang usapan ay isinisingit pa rin ito ang pagkakaibigan nila. Maging si Victor na may-ari ng katapat niyang hotel ay kaibigan din ito. Kaya inaasahan na niyang imbitado rin ng kakumpetensya niya. Bakit ba kasi sa dinami-rami ng maaaring tayuan ay sa harapan niya pa? May nakarating din sa kanya na nakikipagkompetensya talaga ito at nais siyang mahigitan. Well, ito ang nag-umpisa ng lamat sa kanila kaya sinakyan na lamang niya ang nais nito. Kahit kitang-kita naman na hotel talaga niya ang popular at dinadagsa maging ng mga celebrities. Sige, pakilapag na lamang ang imbitasyon sa table ko. Utos niya. Mr. Gomez, may partner na po ba kayo? Tanong ni Delilah. Kailangan bang may partner? Walang amor na tanong ni Ryder. Lahat po kasi sila may kanya-kanyang partner. Pero choice mo rin naman po kung ayaw mo. Paliwanag ni Delilah na tinanguan na lamang niya. Paglabas ni Delilah ay tinignan niya ang invitation para ito sa anniversary ng mag-asawa.
Nagdadalawang isip si Ryder kung pupunta ba siya dahil tsak na makakairingan na naman niya si Victor. Bukas pa naman ito kaya makakapag-isip pa siya. Samantalang si Beau naman ay nasa klinik niya nang biglang dumating si Victor. Napakunot ang noo niya ngunit piniling hindi ito pansinin agad. "Ma'am Beau, si manliligaw mo." Kinikilig na sabi ng assistant niyang si Rona. Hello. Sorry, istorbo ba ako? Kung maaari nga lang niyang sabihin na oo, kaya lang ay masasaktan ng mami niya kapag binasted agad niyang binata. Ayos lang, tuloy ka. Pasensya na, busy kami ni Rona Marami kasing naka-appointment. So, may kailangan ka ba? Rona, pakitimpla naman ng kape si Victor. Utos niya. No, I'm fine. Aalis na rin ako. I need to be back ASAP. Gusto ko lang itanong kung pwede ba kitang maging date bukas sa isang party. It's not like may inuman o masyadong maingay. Party siya for a celebration of my friend's anniversary. Gusto ko sanang ikaw ang partner ko. Don't worry, nasabi ko na kilititain dito. Ano pa nga bang magagawa niya? Naunahan na pala siya. I'll check my schedule. Baka kasi may bigla ang client. Sana pumayag ka. Hihintayin ko yung text mo. Ngumiti na lamang siya bago pinagmasdan si Victor na umalis. Napabuntong hininga si Beau. Ay, bakit ba kailangang ako pa? Hindi naman ako mahilig sa party. Wala akong ganang umalis. Ma'am Beau, hindi naman masamang paminsan-minsan makipagsosyalan ka. At isa pa, ang pogi kaya ni Sir Victor. Bagay talaga kayo. At mukha rin naman siyang mabait, Ma'am Beau. Boto talaga ako sa manliligaw mong napakatyaga. Rona, wala pa kasi sa isip ko ang pagbo-boyfriend o pag-aasawa. We, yun ba talaga ma'am? O may hinihintay ka lang? Lagi mong binabanggit si Ryder sa akin. Baka siyang hinihintay mo. Hindi nakasagot si Beau. Nag-focus na lamang siya sa ginagawa niya, imbis na makipagtsikahan kay Rona. Kinabukasan ay hindi pa rin makapag-decide si Ryder. Wala naman siya sa mood para pumasok sa opisina. Kaya ibinili na lamang niya kay Delilah na kapag may naghanap na lamang sa kanya, tsaka siya tawagan. Sa ngayon ay nasa bahay lang siya at nagmumuni-muni. Natigil lang naman siya sa malalim na pag-iisip nang may nag-doorbell. Kinakailangan niyang tumayo mula sa prenteng pagkakaupo dahil wala namang ibang kikilos kung hindi siya lamang. Hindi kasi siya kumuha ng kasambahay. Hello, how was your day? Sabi ni Delilah hindi ka pumunta sa office ngayon. May sakit ka ba? Ito ang bungad na tanong ni Yara. Wala lang akong amor pumasok ngayon. Ba't nandito ka? Wala ka ba ginagawa sa buhay? Tumawa ito. Pagdating sa'yo wala akong ginagawa. Gusto ko lang i-check kung may sakit ka ba at hindi ka pumasok. Ito ang unang beses na nag-leave ka. May problema ba? Wala. Bakit mo ba inaalam? Wala lang nga akong ganang pumasok. Iniisip mo na naman ba yung babaeng sinasabi mo? Napabuntong hininga si Yara. Ryder, grow up. Baka may pamilya na siya. Wala ka namang obligasyon sa kanya. At sabi naman ng ampunan, maayos na ang buhay niya. So, bakit kailangan mo maging ganito? Give your chance to be happy, Ryder. Yara, hindi ganun kadali ang lahat. Pinangako ko na babalikan ko siya. At hanggat hindi ko siya nakikita, hindi ako titigil. Bakit ba kasi naikwento pa niya sa dalaga na hinahanap niya si Beau? Napapalatak si Ryder bago bumalik sa prenteng pagkakaupo niya. Nga pala, mamaya may party akong pupuntahan at ikaw ang magiging partner ko. Since si Yara lang naman ang babaeng kilala na talaga niya, ay ito na lamang ang gagawin niyang partner sa party. Gusto ko yan. Anong oras ba? Sunduin mo ba ako? Magkakasunod na tanong ni Yara. 7 PM, nasa bahay mo na ako. And please make sure na tapos ka na mag-ayos. Ayokong paghintayin pa ako. Iiwan kita kapag hindi ka patapos. Bilin pa niya na tinawanan lamang nito. I'm not kidding, Yara. Seryosong wika pa ni Ryder. Oo na, chill ka nga lang. I'll make sure na tapos na ako. Happy? Masyado kang apurado eh. Naiiling na sabi pa nito. Napairap na lamang siya. Samantalang si Beau naman ay hindi na pinapasok muna ng kanyang ama.
Sinabi kasi nito na kailangan niya maghanda dahil siyang isasama ni Victor na partner. Daddy, hindi ba pwedeng wag na lang akong sumama? Iha, wala namang masama. Nagpaalam na sa amin si Victor at hindi naman kayo magtatagal. Pagbigyan mo na Iha, upang mas magkakilala pa kayo. Paliwanag ng kanyang ama. Oo nga naman anak, ayaw na naming mag-alala para sa future mo. Hindi na kami bumabata. Bago man lang sana kami pumanaw o manghina, ay may lalaki nang mag-aalaga sa'yo. Sabat ng kanyang ina. Alam naman niyang hanggang nito ang magandang buhay para sa kanya. Pero sana naman, hayaan siya ng mga ito na pumili. Ngunit boto talaga mga ito kay Victor kaya nahihirapan siya. Magarang dress ang ipinasuot ng ina ni Beau sa kanya. Ayaw nitong simple lang isuot niya. Kaya naman lutang na lutang ang ganda ni Beau. Hindi maalis ni Victor ang tingin nito sa kanya nang pababa na siya sa hagdan. Goodness, you're so beautiful. Your name suits you. Puri pa ni Victor. I'll do anything and everything just to be with you, Beau. Ingatan mo ang anak namin, Victor. Ayokong magagasgasan o masasaktan ni hibla ng buhok niya. Hindi ko lilingunin ang pagkakaibigan namin ng ama mo kapag nasaktan at napahamak ang anak ko. Bilin pa ng ama niya na ikinangiti ni Beau. Mag-enjoy ka anak. Kapag nais mo nang umuwi ay magsabi ka lang kay Victor. O kaya magpasundo ka sa driver natin. Tumawag ka lang anak. And please, sinulya pa ng kanyang ina si Victor. Huwag kang maglalasing dahil magdadrive ka pa. Opo tita, tito. Iingatan ko po si Beau. Sagot ni Victor bago siya inalalayan na lumabas. Pinagbuksan siya nito ng kotse at inalalayang pumasok. Careful, sambit pa nito. Napangiti na lamang si Beau bago kumaway pa sa magulang niya. Pinaandar na ni Victor ang kotse at habang nasa biyahe ay tahimik lamang siya. Pangako, aalagaan kita Beau. And I'm willing to do anything for you. Salamat Victor pero sana huwag kang magsasawa agad. Gusto ko sanang bigyan mo pa ako ng pagkakataon na makilala ka pa. Mahinahong sagot niya. Sure, nandito lang ako. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan, Beau. Hindi siya sumagot. Hindi mo man lang ba ako pupurihin? Inirapan siya ni Yara. Kahit naman anong isuot mo bagay naman sa'yo. And you're a model. Alam mong babagay sa'yo. Sagot ni Ryder bago ininom ang champagne na nasa wine glass niya. Nandito na sila sa party ngunit hindi pa nagsisimula. Kaya naman upang hindi mabagot ay naglibot-libot na lang muna sila. Inaasahan ko pa naman na sasabihin ng maganda ako nung sinundo mo ako kanina. Napakasungit mo talaga Ryder. Ganyan ka ba sa lahat? Naiinis na tanong ng dalaga. Siguro. Tanging sagot niya. Agad namang ipinulupot ni Yara ang kamay nito sa braso niya. Nang makitang papalapit na sa kanila si Mr. Bang. Hello Mr. Gomez, kamusta naman ang food? Ayos lang naman Mr. Bang, salamat sa pag-iimbita. This is Yara, my partner for tonight. Pakilala niya. Napakaganda naman ang partner mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo talaga siya partner. Look at her. Mr. Bang, salamat po. Mabuti pa kayo pinuri ako samantalang itong... Hindi na pinatapos ni Ryder ang dalaga. She's pretty normal, but we're just friends. Anyway, congratulations and more years to come. At sana ikaw rin. Sana makahanap ka rin ng partner mo na makakasama mo sa lahat ng bagay. Napasulyap ito kay Yara. Malungkot ang walang kayakap sa gabi. Pagbibiro pa nito. I'm fine, Mr. Bang. Thanks. Tanging sagot niya. Nagpaalam pa ito sa kanila dahil may mga bisita pa itong kakausapin. Ilang minuto pa lang nakakalipas nang masilayan ni Ryder si Victor. May kasama tong babae na sobrang pamilyar sa kanya. Tinapik siya ni Yara. What happened? Para kang nakakita ng multo. Si Victor ba yun? Inimbita rin pala no? Enemy pa naman kayo. Naiiling si Yara. Shut up, stay here. Utos niya bago lumapit kay Victor at sa babaeng kasama nito na hindi niya maalisan ng tingin. Pakiramdam niya, hindi siya nagkakamali ng hinala. Oh, Mr. Gomez, nandito ka rin pala?
Kung sabagay parehas nga pala tayong kaibigan ni Mr. Bang. Tanging rason kung bakit madalas tayong magkita kahit na hindi natin gustong isa't isa. Napairap siya kay Victor. Ikaw lang naman ang may ayaw sa akin. But this time, hindi naman ikaw ang sadya ko. Kung hindi ang babaeng kasama mo. Sinulya pa niya ang babaeng inaakala niyang si Beau. Diyan tayo hindi talaga lalong magkakasundo, Mr. Gomez. She's my fiancé kaya wala kang karapatan na kausapin ng fiancé ko. Hinawakan ito ni Victor sa kamay. Wala naman akong gagawin. May gusto lang akong kumpirmahin. Well, that's not my problem, Gomez. Hindi mo maaaring dalhin kung saan ang fiancé ko. Kaya pwede bang umalis ka sa harapan namin dahil istorbo ka na? Victor, sandali. Pagbigyan na muna natin siya. Baka mahalagang sasabihin niya. No, don't talk to him. He's my enemy. Galit pang sabi ni Victor na ikinairap ni Ryder. Hinila ni Victor ang dalaga na sinasabi nitong fiancé niya. Ngunit si Beau nga ba ang babaeng yun? Hindi mapakali si Ryder. Kailangan niya makausap ito. Pero papaano? Ayaw ni Victor na lumapit siya sa babae. Napakaseloso nito. Hey, what happened? Sino ba yung babaeng yon? Pinapahiya mo lamang ang sarili mo kay Victor. Wala kang alam, Yara. So just shut your mouth. Walang emosyong wika niya bago nakapamulsang sinundan si Victor. Nakasama ang inaakala niyang babae na nakasama niya sa ampunan. Hindi ako titigil hanggat hindi kami nakakapag-usap. Hinawakan ni Ryder ang babae. Gomez! Sinuntok siya ni Victor. Don't you dare touch my fiancé. Papatulang kita kung gulo ang hanap mo. Galit na bulyaw nito kaya naman agad silang nilapitan ng mga security na nagbabantay sa party. Galing ka bang ampunan? Tanda mo pa ba si Ryder? Ikaw ba si Beau? Pakiusap sumagot ka. Nagmamakaawang tumitig siya sa babae. Kahit na may dugo ang labi niya dahil sa lakas ng suntok ni Victor. Pasalamat siya dahil kasama nitong babae, kaya hindi niya magawang gumante. Kuya Ryder? Kuya, ikaw ba yan? Gulat na gulat ito. Tama nga siya. Si Beau nga ang babaeng kasama ni Victor. Ang babaeng matagal na niyang hinahanap ay pagmamay-ari na pala ng mortal niyang kaaway. Nilapitan siya ni Beau at niyakap. Salamat. Salamat naman at maayos ka. Beau, don't talk to him. Hindi siya mabuting tao, Beau. Hindi ito pinatapos ni Beau. Victor, kasamahan ko siya sa ampunan. Siyang matagal ko nang hinahanap at hinihintay. Siyang naging karamay ko. But he's my enemy. Walang emosyong sabi ni Victor bago nito hinila si Beau palabas sa party. Agad naman itong sinundan ni Ryder. Beau! Give me your address. Ford Subdivision 103. Napangiti si Ryder nang makuha ang location nito. Ngunit mas nadagdagan lamang ang alitan nila ni Victor dahil sa ginawa nito. Victor, nasasaktan ako. Napakakulit mo kasi, Beau. Sabi ko naman sa'yo na masamang lalaking yun. Hawak siya ni Victor sa braso. Nakahinto sila ngayon dahil nais siyang kausapin ni Victor. Hindi mo alam ang pinagdaanan namin. Kilala ko si Kuya Ryder, kaya wala kang karapatan na pagbawalan ako. Wala akong alam sa alitan nyo at tungkol sa amin ang tinutukoy ko rito. Kaibigan si Kuya Ryder para sa akin. Isipin mo ang gusto mo, Victor. Huwag mo lang akong hahawakan sa leeg. At bakit sinabi mong fiancé mo ko? Hindi pa naman Victor Nanunuyo ka pa lang. Hindi pa ako pumapayag. Mahabang paliwanag ni Beau. Look, pasensya ka na pero kasi pinoprotektahan lang kita sa lalaking yun. May balita tungkol sa kanya nakasali siya sa organisasyon at isa siyang mafia. Ayokong masaktan ka niya. Obligasyon kong protektahan ka. Sabing kaibigan ko nga si Kuya Ryder. Gusto ko nang umuwi, Victor. Pakiusap, tama na. Napaiwas siya ng tingin habang masamang-masama ang loob niya. Pagdating sa bahay, hindi na niya hinintay si Victor na makababa at pagbuksan siya. Agad siyang bumaba nang walang pasabi at pumasok na sa loob. Narinig pa niya ang tawag nito pero hindi siya nag-aksayang lumingon pa. Oh, ayos ka lang ba, Iha? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Mommy, nakita ko na
na po si Kuya Ryder. Kitang-kita po ng dalawang mata ko at Mami. Maayos po siya. Naiiyak si Beau sa tuwa. Oh, poor thing. How's the conversation? Maayos naman ba? Masaya ba siyang nakita ka? Opo, Mami. Pero si Victor po, pinigilan niya akong makausap si Kuya Ryder. Mami, bakit naman po pati pakikipag-usap sa taong malapit sa akin bawal? Mabait naman po si Kuya Ryder eh. Hindi naman ako kasali sa alitan nilang dalawa. Iba naman po ang sa amin ni Kuya. Paliwanag niya. Niyakap siya ng kanyang ina. Siguro ay nais ka lang niyang protektahan, anak. Hayaan mo't kakausapin ko si Victor. At ipapaliwanag ko na ang lalaking yun ay nakasama mo noon sa ampunan. Siya ang matagal mo nang ipinagdarasal na makita. Mami, sana hayaan niyo akong makabanding ang taong matagal kong naging sandala nung panahong inabandon na po ako ng ina ko. Sana huwag ipagkait sa akin ni Victor ang bagay na yon. At Mami, sinabi niya agad na fiancé ko siya. Mami, nanunuyo pa lang po siya. Anak, darating din naman kayo doon. Wala naman sigurong masama kung sabihin niyang fiancé ka niya. Baka naman kasi nagseselos lang si Victor. Mami, bakit naman po siya magseselos kay Kuya Ryder? Naguguluhan si Beau. Ang taong yun ang naging sandalan ko noon, bago niyo po ako ampunin. Alam ko naman po na kailangan kong sumunod kasi ampun lang ako. Wala akong karapatan na magreklamo kasi ang laki po ng utang na loob ko. Pero wag naman po sanang nakakasakalang ginagawa ni Victor. Anak, don't say that. Ang sa amin lang naman bigyan mo ng chance si Victor. At please, huwag mo sasabihin na ampun ka lang. Anak ka namin. Niyakap siya ng kanyang ina. Subukan mo lang anak. At kung wala talaga, sige kakausapin namin si Victor na tumigil na. Pakiusap. Kahit na isang buwan lang, subukan mo anak. Hindi mapakali si Ryder. Napakasaya niya na muli niyang nasilayan si Beau. Wala pa rin tong pinagbago. Napakaganda pa rin ng babaeng noon palang minamahal na niya. Ngunit papaano na nga ba ngayon? Pagmamay-ari na ito ni Victor. Wala na siyang dahilan pa para pakasalan to. Dahil may fiancé na ang dalaga. At mukha namang masaya ito. Ilang araw nang nakalipas. Hindi pa rin magawang puntahan ni Ryder si Beau dahil sa nagdadalawang isip siya. Hindi kaya niya ito magugulo? Ayaw lang naman niyang pag-initan to ni Victor at palagi na silang mag-away. Oras na ba para makipag-ayos kay Victor alang-alang kay Beau? Napabuntong hininga si Ryder. Ma'am, ayaw po munang tumanggap ni Mr. Gomez ng bisita. Pigil ni Delilah kay Yara ngunit mapilit ito. Sumenyas siya sa kanyang sekretarya na hayaan na ito. Hindi ugali ni Yara ang magpapigil. Baka masigawan lamang nito si Delilah. Simula nung nangyari sa party yon, hindi mo na ako nakakausap, Ryder. Ano bang kasalanan ginawa ko? At isa pa, sino ba talaga yung babaeng pinag-awayan niyo ni Victor? Siya ba talaga si Beau? Is she really back? Sunod-sunod na tanong ni Yara. Yes, she's back. Kaya lang nagkataon pa na fiancé na siya ni Victor. Kaya nahihirapan ako makausap siya. Mabuti na lamang at naibigay niyang location niya. Ano ka ba? Sira ulo ka bang talaga? Una, pinilit mong kausapin si Beau kahit na ayaw ni Victor. You deserve the punch. Alam mong fiancé na niya si Beau at may karapatan siyang pagbawalan ka. Irespeto mo na lang yun, no? Parang walang gulo. Sino ka ba para sabihin sa akin ang dapat kong gawin? Matagal ko nang hinahanap si Beau. Sa tingin mo basta ko nilang siyang pababayaan? Hindi ko pa nga siya nakakausap eh. At handa akong gawin ng lahat makausap lang siya. Hindi naman siguro masama yun, di ba? Kung masaya naman si Beau, wala akong gagawing masama. Pero kapag alam kong nahihirapan si Beau, hindi ako magdadalawang isip na ilayo siya. Pagbabanta ni Ryder bago natikom ang kamao niya. Alam mo, nakakasakit ka ng damdamin sa totoo lang. Palagi ka nalang Beau ng Beau? Samantalang akong laging nasa tabi mo. Hindi mo man lang ako bigyan ng pansin? Lumuluhang sabi ni Yara na ikinabuntong hininga ni Ryder. Yara, you're my friend. Wala akong ibang maaaring ibigay sa'yo kung hindi pagiging friend mo lang. At salamat sa pananatili mo sa tabi ko.
na siyang isinusumbat mo sa akin kahit na hindi ko naman hiniling. Hindi mo nga hiniling pero ginusto ko. Kasi I care for you, Ryder. Sana naman iniisip mo yun. Inabutan niya ito ng panyo. Stop crying. Mauuna na ako. Kung nais mong magpahinga muna rito, dito ka na lang muna sa office. Tumayo na siya't iniwan si Yara. Nakapagdesisyon na siyang pupuntahan niya si Beau. Nais niyang alamin kung sino ang mga taong kumupkop at nagmahal kay Beau. Hindi pa rin siya nakakahingi ng tawad sa ginawa niyang pangiiwan, kaya nais niyang samantalahin ang pagkakataon. Nakailang buntong hininga muna si Ryder bago nag-doorbell. Nakadalawang pindot lamang siya bago siya nilabas ng isang maid. Sino ho sila? Sino pong hanap? Dito ba nakatira si Beau? Ah, si Ma'am Beau po. Opo, dito nga ho. Bakit? Sino nga ho sila? Kaibigan. Tipid niyang sagot. Nasa loob po si ma'am kasama po ang fiancé niya. Mukhang ikaw po yung pinaabangan niya sa akin noong isang araw pa. Pasok na, sir. Anyaya ng babae, kaya agad siyang pumasok. Sumunod siya rito. Malas nga lang dahil mukhang binabakuran na talaga ni Victor si Beau, kaya palagi itong nandito. Agad niyang nasilayan si Beau na nakaupo at tila ba seryosong kausap ang magulang ni Victor. Napasulya pa mga ito sa kanya. Si Beau naman ay agad na pangiti nang nasilayan siya. Sorry, 2 araw pang tinagal bago ako pumunta. Ito lamang ang nasabi niya. Kitang-kita naman niya ang matalim na titig ni Victor sa kanya. Lalo pa nang niyakap siya ni Beau. Habang ang magulang naman ito ay gulat nang makilala siya. Hindi nasabi ni Beau na ang sinasabi niyang kuya at kaibigan niya ay ang bilyonaryong si Mr. Gomez pala. Nakipagkamay sa kanya ang ama nito. Hindi namin to inaasahan. Ibang-iba kasi ang kwento ni Beau sa amin tungkol sa'yo. Yeah, tao nga naman gagawin ng lahat para sa pera. Hindi na ako magtataka kung paano kayo maman. Nakangiti si Victor ngunit ang ngiti nito tila ba naiinis. Sa tingin ko, nasa pagsisikap ang pag-asenso. Hindi natin maaaring husgahan ng isang tao base kung ano siya noon. Tama ba ako, Victor? Ang ina ni Beau ang nagsalita. Tama po, tita. Pilit na sagot nito. Gustong matawa ni Ryder dahil si Victor mismo ang nagpahiya sa sarili nito. Naupo siya sa tabi ni Beau. Magandang tanghali po. Siguro inikwento na ako ni Beau. Totoong napakahirap ng buhay namin noon, lalo na't parehas kaming inabandon at inabuso ng sarili naming magulang. Naging sandalan namin ang isa't isa ni Beau. Sarili na lang namin ang meron kami. Kaya nga, wag sana kayo magtataka kung bakit gano'n na lang kami kasaya nang muli kaming magkita. Iniwan ko kasi si Beau sa ampunan. Paliwanag ni Ryder. Iniwanan mo naman pala eh. So bakit bumalik ka pa? Hindi mo man lang ba naisip na ikaw na lang ang sinasandalan niya? Sa tingin mo, hindi kami magkakahiwalay kung pipiliin kong manatili? Think, Victor. Hindi ka binigyan ng utak para ilagay sa paa. Mahinahon pa rin naman si Ryder. Please, don't fight. Alam kong may hindi kayo pagkakaunawaan, pero sa tingin ko matutuldo ka ng bagay na yun dahil kay Beau. Ang ama ni Beau ang nagsalita at sumaway sa kanila. Wala ka naman na sigurong ibang pakay pa kay Beau. Kasi kung mayroon makakaalis ka na. Masaya na si Beau. Masaya na kami. Hangad ko ang kasiyahan niya. Tumitig si Ryder sa mata ng dalaga ngunit napaiwas to. Sa pagkakataon na to, mukhang wala nang ang pag-asa na mangyari ang pinangako ni Ryder. Mukhang kailangan na niya itong bitawan at maging masaya na lang para sa lihim niyang minamahal. Bumalik ka. Saad ni Beau. Kasalukuyan silang nasa garden at nag-uusap. Pinayagan sila ng magulang niya na mag-usap in private. Kahit na may pagtutol si Victor ay wala naman itong nagawa. Mukhang huli na ako. Kita ni Beau ang lungkot sa mata ni Ryder. Hindi ka huli. Nandito pa naman ako. Buhay na buhay. Pinilit kong maging masaya nang kuhanin nila ako. Napakabuti nila sa akin. Pero hindi ko pa rin nakalimutan ang pag-alis mo. Walang araw na hindi ko iniisip kung kamusta ka na ba o nasan ka na.
Lagi kang kasama sa panalangin ko, kuya. Pasensya na, iniwan kita. Natakot akong manatili sa lugar na yun dahil alam ko sa sarili ko na maghihiwalay pa rin tayo. Pinilit kong lumaban. Pinilit kong maging malakas para maabot lahat, Beau. Ikaw ang inspirasyon ko sa lahat. Hindi ka nawala sa puso ko. Ikaw din, kuya. Hindi ka kailanman nawala sa puso ko. Hangad kong kasiyahan mo at bawat tagumpay mo ay tagumpay ko. Pwede bang wag mo na akong tawagin na kuya? Hindi naman na tayo bata. 1 taon lang naman ang tanda ako sa iyo eh. Ginagawa mo naman akong matanda. Natawa pa si Ryder. Pinatatawad mo na ba ako sa pag-iiwan ko sa'yo? Hindi ko makalimutan ang malakas na pag-iyak mo na umalis ako. Gabi-gabi akong dinadalaw ng multo noong bata pa tayo. Naiintindihan ko kung bakit ka umalis. Nalungkot lang ako pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo, Ryder. Ayan, mas masarap palang pakinggan kapag sa pangalan mo lang ako tinatawag. Pinagkakamalan tuloy tayo noon na magkapatid. Napangiti si Beau. Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Ito ang nais na itanong talaga ni Beau. Masaya ako at nagagawa ko ang mga gusto ko. Pero mas masaya ako kung maaga kitang nahanap. Hindi sana si Victor ang fiancé mo. Hindi maaaring sabihin ni Beau ang totoo. Masasaktan niya ang kanyang magulang. 1 buwan ang hinihiling ng mga ito. Sa tingin ko, maganda naman ang naging takbo ng buhay natin. Ngayon matatahimik na ako dahil nakita na ulit kita. At sana, ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Sana hindi ka naligaw ng landas. Sinasabi ni Victor na masama kang tao pero hindi ako naniniwala. Maniwala ka sa kanya. Masama akong tao, Beau. Pero ikaw lang ang nakapagpaganito sa akin. Sana, nauna ako. Sana ako na lang, Beau. Kung kailan pwede na. Tsaka naman hindi na pala pwede. Ryder, naguguluhan ako. Tumitig ito sa kanya at ginulong kanyang buhok. Basta kapag sinaktan ka ni Victor, tawagan mo lamang ako. At kapag pagod ka na o gusto mong tumakas, nandito lang ako. Magagawa na natin ang lahat. Marami na akong pera. Ryder, hindi na ganun kadali ang lahat. May magulang akong inaalala. Hindi ko sila pwedeng iwan. At isa pa, sa tingin ko naman mabuting tao si Victor. Seloso lang talaga siya. Pinilit na pagtakpan ni Beau ang lahat. Kailangan niyang gawin to sa loob ng 1 buwan upang walang masabi ang pamilya niya na naging selfish siya. Una na ako, mag-dinner tayo sa free time mo. Nasa akin ang number mo at friends na rin tayo sa Instagram. Sana magkaroon tayo ng bonding, Beau. Miss na kita. Nagpaalam na si Ryder sa kanya. Hinatid na lamang niya ito ng tingin habang palabas to. Ang daming ganap, sabi ni Beau bago napabuntong hininga. Napakunot naman ang assistant niyang si Rona dahil sa sinabi niya. Ma'am Beau, kinabog mo ng bonggang name ko. Imagine, si Mr. Gomez palang sinasabi mong hinihintay mong dumating? Gwapo rin pala, ma'am. Kaya lang, paano na si Sir Victor malakas ang kapit sa magulang mo? Hindi iyan ang nasa isip ko, Rona. Palagay ko, mas lalaki pang hidwaan nila Victor dahil sa akin. Kaibigan ko si Ryder habang si Victor gusto ng parents ko para sa akin. Kaya lang nagagalit si Victor kapag kausap ko at kasama ko si Ryder. Paano ko ba sila mapag-aayos? Nakapangalumbaba si Beau. Ma'am, kung sinong matatag na magwawagi sa imong heart, edi iyon. Feeling ko talaga si Ryder ang totga mo, Ma'am Beau. Nakakaloka, sana all. Bibihira ang taong may ganyang problema. Kadalasan kasi problema ng tao, pera. Parang ako lang. Natawa ang assistant niya sa sarili nitong kalokohan. Rona talaga, kung ano-anong nasa isip mo. Alam ko naman na hindi gagawa si Ryder ng masama kay Victor. Kahit pa magkaaway sila at nire-respeto niya ako. Halata namang in love ka sa kwento mo pa lang. Ma'am, sabi mo na nga kung siyang pakakasalan ka. What if siya na lang? Rona naman, hindi pwede. Nakiusap ang parents ko. At sa tingin ko, kaibigan lang talagang tingin niya sa akin. Nasabi niya lang yun kasi mga bata pa kami. Pero ngayon,
Sa tingin ko nagbago na. Hindi ko makakalimutan yung babaeng kasama niya sa party ni Mr. Bang kung saan ko siya nakita. Maganda yung babae eh, mukhang modelo. Sa sobrang matured nila tingnan, maging si Ryder nga hindi ko na nakilala. Paliwanag pa niya. Sus, ma'am, manhid ka ba? Sabi nga niya, Ryder nilang itawag mo. Wag na kuya kasi nasasagwaan siya. Ma'am, simpleng paramdam lang, gets na. Ewan ko sa'yo, Rona, mas marami ka pang alam sa akin eh. Natatawang sabi ni Beau bago umayos ng upo dahil mukhang may client na sila. Ngunit si Ryder ang bumungad sa kanila. May ngiti ito sa labi at may dalang bulaklak. Hi, bati pa nito bago lumapit sa kanya. May nadaanan akong flower shop at naalala kong paborito mo pala mga bulaklak. Eto na nga pong sinasabi ko. Bulong ni Rona bago sila iniwan muna. Nag-abala ka pa, pasensya ka na kay Rona ha. Ganun lang yun. Pasaway lang pero mabait naman. Napakamot pa si Beau sa batok. Gusto mo bang mag-coffee? Ipagtitimpla kita. Tinatanong pa ba yan? Mahilig naman talaga ako sa kape. Nag-uumit pa nga tayo noon tuwing gabi. Naalala mo pa ba? Natatawa si Ryder. Napahalakhak siya ng maalala. Oo nga pala no. Then kapag nahuhuli tayo kasi nga, bawal nang lumabas sa gabi, pinaglilinis tayo ng mga banyo. Tapos ikaw lang ang gumagalaw kasi ayaw mong napapagod ako. Eh wala ka rin namang nagagawa kasi naglalaro ka lang. Nagtawanan pa sila. Ngunit nasira ito nang biglang pumasok si Victor. Sabi na nga ba't sasalisi ka? So anong pakay mo rito? Nakangising tanong nito. Binibisita niya ako. May masama ba dun, Victor? Si Beau ang nagtanong. Wala naman. Pero nalimutan mo ba na may lunch date tayo? Wala ka namang sinabi ah. Ngayon meron na, so let's go. Tama ng pakikipaglandian sa fiancé ko. Baling nito kay Ryder. Yan laging nasa isip mo. Natatakot ka ba sa akin? Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Let's go, Beau. Hindi dapat pag-aksayhan ng oras ang tulad niyang madilimang. Hindi ito pinatapos ni Ryder. Bakit hindi ka gumamit ng flashlight kung nadidilimang ka sa ginagawa ko? Sarkastikong tanong ni Ryder. Napairap na lamang si Beau. Sa ibang araw na lang, Ryder. Pasensya na ha. So Ryder na palang tawag mo sa kanya't hindi na kuya? Ang bilis mag-upgrade ng relasyon niyo ah. Tumaas ang kilay ni Beau ngunit pinilit niyang hindi mag-react. Hindi naman kasi kami magkapatid, Victor. 1 taon lang din naman ang tanda ko. Bakit? Selos ka? Grabe naman yung pag-uugali mo. Nakakatawa. Alam mo, imbis na nata-turn on nitong si Beau, baka naiirita na to sa'yo. Ayusin mo kasi ugali mo. Napaka-OA mo naman kasi. Hindi ka kasi katiwa-tiwala. So, ikaw, katiwa-tiwala ka? Nakakatuwa naman pala, no? Siguraduhin mo lang na iingatan mo si Beau. Dahil kung hindi, at may nalaman akong ginawa mong kabalbalan, tatanggalan kita ng laman loob, Victor. You know me. Kaya kong gawin ang mga bagay na yun. Ngumisi si Ryder bago bumaling kay Beau. You're my queen. No one can hurt you. Hanggat humihinga ako, walang magtatangka sa'yo, Beau. Sige na, enjoy your lunch date. Sendan mo naman ako ng picture niyo kung talagang happy couple nga talaga kayo. Wala kaming obligasyon na i-update ka. Lumabas na si Ryder ngunit natatawang kumindat pa ito sa kanya. Kaya mas lalong nainis si Victor. Loko talaga ito. Napailing na lamang si Beau. Habang nasa biyahe sila, ay hindi pa rin mawala ang inis ni Victor. Masaya ka naman na pinupuntahan ka niya. Beau, inaagaw ka niya sa akin. Alam mo, praning ka lang. Napailing si Beau dahil naiinis na siya sa inaasal ni Victor. Hindi ako praning. Sadyang kilala ko lang ang hayop na yun. Inaagaw na nga ang spot ko, pati ba naman ikaw aagawin? Victor, pwede bang tumigil ka na? Kasi sa totoo lang, nakakairita na. Kahit anong sabihin mo, sa akin ka lang. Hindi ako bagay na para bang pag-aari ng kahit na sino. Kung ganyan ang tingin mo sa akin, tumigil ka na. Pinagbigyan ko lang naman ng parents ko pero oras na hindi ito mag-work, ititigil ko na to. Hindi na kumibo si Victor.
Samantalang si Ryder naman ay nakuyom na lamang kamao niya. Ganito pala kapag kinakain ng selos. Hindi niya mapigilang magalit kahit wala naman siyang karapatan. Natigilan lamang siya na may tumawag. Hello? This is me. May mahalagang meeting. May pumigil na opisyal sa mga armas na ipapadala sana sa Iraq. Labas ako dyan. Hindi ko negosyo ang ganyan kaya hindi ako kasali sa problema niyo. Naging miyembro ako hindi para problemahin ang problema ng iba. Malamig na paliwanag niya. Pero may kapit ka sa mataas na opisyal. Baka naman maaari mo kaming tulungan. This is the last time na gagawin ko ito. Ayoko nang masali pa sa ginagawa niyo. I have my own business. Gusto kong peaceful na buhay. Matagal na akong tumigil sa illegal na negosyo. Nakita ko ng babaeng mahal ko, kaya ayokong may maging connection pang organisasyon sa akin. Makakaasa ka, hindi na kami lalapit sa'yo. Ibinabana ni Ryder ang tawag at napabuntong hininga. Ang totoo, active siya noon sa mga illegal na gawain. Ngunit isang buwan na siyang tumigil. Naisip niyang ayaw niyang madamay si Beau sa buhay na pinasok niya. Umaasa kasi siyang mahahanap niya si Beau. Kaya naman kumalas na siya sa organisasyon. Kahapon ay hindi natuloy ang lunch sana nila ni Beau. Ngayon ay sinisiguro ni Ryder na mangyayari na yon. Kasalukuyang nasa opisina muna siya para mag-asikaso at maya-maya pa niya pupuntahan sa klinik si Beau. Habang busy sa ginagawa ay nagring ang kanyang phone. Agad naman niya itong sinagot kahit na si Yara lang naman to. Anong kailangan mo? Ito ang bungad na tanong niya. Grabe ka naman sa akin, hindi ba pwedeng na-miss ko lang nakausap ka? Bala kong pumunta sana dyan para makapag-lunch naman tayo. G ka ba? Hindi ako pwede, may lunch kami ni Beau. Si Beau na naman? Kainis na talaga Ryder Paano naman ako? Hello, friend mo kaya ako. Friend mo rin naman si Beau So anong pagkakaiba namin? Ako naman muna this time. Pakikiusap nito. Naiinis talaga siya sa mga taong hindi makaintindi ng isang salita lang. Iba si Beau at iba ka naman. Kumain ka na lamang mag-isa. Si Beau ang nais kong kasabay kumain. Ibababa na sana ni Yara ang tawag nang magsalita pa siya. Yara, I love her. Bata pa lang kami. Si Beau na ang gusto ko. At hindi na magbabago yun. Kahit sa ganito lamang maipagpatuloy kong pagmamahal ko sa kanya. Kaya sana tigilan mo ng pagdikit sa akin. Kasi wala kang mapapala. Paliwanag niya bago pinatay ang tawag. Sir, mawalang galang na pero akala ko po talaga si Ma'am Yara ang gusto mo. Akala ko po siya magiging partner mo na talaga Hindi mangyayari yun. Isang babae lang ang mahal ko. At si Beau ang babaeng yun. She's my queen. At kahit na palihim ay mamahalin ko siya. At babantayan ko siya. Ay, sana talaga sir lahat ng lalaki kasing loyal mo. Naiiling na komento pa ni Delilah. Good luck sir. Sa palagay ko, pwede naman kayo ni Ma'am Beau. Bagay po kayo at kita ko ang saya sa mata mo kapag siyang binabanggit mo. Fighting lang sir. Laban lang kahit walang karapatan. Natawa pa si Delilah na ikinailing na lamang ni Ryder. Tinext niya si Beau na papunta na siya at nais niyang mag-lunch sila sa labas. Agad naman tong pumayag. Let's go? Hinaplos niya ang buhok nito nang madatnan niyang naghihintay na pala ito sa labas ng klinik. Rona, pakisabi na sa lunch pa ako. Pakiasikaso na lang muna yung mga client ko. Bilin pa nito na ikinangiti na lamang ni Ryder. Mahal talaga ni Beau ang trabaho kaya natutuwa siya. Sa tingin mo, hindi epal si Victor? Parang may CCTV pa naman yun na nakadikit sa'yo. Kaya palaging sumusulpot kahit saan. Siyempre kahit dumating siya, ikaw naman ang pagbibigyan ko. Tsaka nagpaalam na ako kay Mami at pumayag naman siya. Good girl ka pala, Beau. Siyempre, natatawang sagot nito. Agad niyang pinagbuksan si Beau nang makarating na sila sa restaurant na nais niyang kinakainan palagi. Isipin mong dito, loko ka talaga. Natatawa pa ito. Handa akong maging kabit. Walang problema sa akin, Beau. Napatitig si Beau sa kanya. Don't look at me like that. You know that I like you, right? Bata pa lang tayo, mahal na kita. Sabi ko, pakakasalan kita. Kaya makitaan ko lang ng butas si Victor. I'll do everything para malayo ka sa kanya. Akala niya'y magagalit si Beau ngunit
Ngumiti ito sa kanya. Kasalukuyang kumakain sila ni Ryder ngayon. Tinawanan na nga lang niyang sinabi nito ngunit ramdam niya ang kaseryosohan nito. Hindi pa pwede sa ngayon. May 3 linggo pa. Kapag tapos nang ipinangako niyang 1 buwan sa kanyang magulang, ay sigurado pwede na niyang i-entertain ang nararamdaman ni Ryder para sa kanya. Kumain ka ng kumain. Ayokong nagugutom ka. Huwag ka magpa-sexy kasi para sa akin, ayos na ayos ang katawan mo. Your view, beautiful. Bolero talaga ang mga lalaki. Natatawang naiiling si View. Magana siyang kumain dahil natutuwa siya. Ilang taon silang nawalay sa isa't isa ni Ryder at ngayon na lang ulit sila nagkasabay kumain. Umuulan. Napasulyap siya sa labas. Ang lakas ng ulan, Ryder. Ligo tayo mamaya. Natatawang tanong pa nito. Loko ka, hindi na tayo mga bata. Naiiling niyang sagot. Ngunit mukhang seryoso nga ito. Tumayo ito't lumabas. Nakangiti ito sa kanya habang inaaya siyang sumabay. Ang mga tao naman ay nakuha ang atensyon dahil sa ginawa ni Ryder. Lumabas na lamang din siya upang sabayan ang kalokohan nito. Mabilis silang nabasa dahil napakalakas ng ulan. Ang saya. Nagagawa ko mga bagay na ito nang kasama ka. Bulong ni Ryder habang hinahaplos ang buhok niya. Akala ko noon masayang tumanda. Pero habang tumatanda pala tayo, doon natin nare-realize na mas masarap pala maging bata na puro lang laro ang nasa isip. Sambit niya. Salamat. Dahil noong mga panahon na takot ako dahil sa trauma na inabot ko sa magulang ko, nandun ka sa tabi ko. Alam kong masakit sa'yo na iwan ako pero naiintindihan kita. Ngayon masaya ako na natupad ang mga pangarap natin. View, hindi pa natutupad ang pangarap ko. Dahil ikaw ang pangarap ko. Nakangiting sambit ni Ryder bago marahang naglapit ang kanilang mga mukha. Malito pero sinasabi ng puso ni View na ito ang gusto niya. Hinayaan niyang hagkan siya ni Ryder sa gitna ng ulan sa harap ng maraming tao. Ngunit saglit lamang yon dahil sa may tumawag sa kanya. Ma'am, may nagko-call po sa phone mo. Sigaw ng waiter. Agad silang pumasok sa restaurant. Basaman sila'y naiintindihan naman ng mga tao at ng mga staff. Nagpalakpakan pa nga mga ito sa pag-aakalang sila ni Ryder. Nagpasalamat sila bago bumalik na sa kotse. Hindi niya nasagot ang tumatawag ngunit nag-callback naman siya. Dad, bakit po? Nasaan ka bang bata ka? Hindi ako sinasagot ng mami mo. Iha, alam mo bang naglasing si Victor? Nandito siya tumiiyak. Pinuntahan ka niya sa klinik pero wala ka. View, ano bang ginagawa mo? Napasulyap siya kay Ryder. Uuwi na po ako, Dad. Matamlay niyang sagot bago napabuntong hininga. Ibinabanan niya ang tawag at nakiusap kay Ryder na ihatid siyang pauwi. Ako nang magpapaliwanag sa kanila. Ako ang may kasalanan nito. Hindi dapat ikaw ang pinagagalitan nila. Buwisi talaga na Victor yan. Napaka-dramatic. Ryder, malito. Hindi dapat natin ginawang bagay na yon. Malungkot niyang sagot bago umiwas ng tingin. Pasensya na. Ito na lamang nasabi ni View bago siya pumasok sa bahay. Hindi na niya hinintay na umalis si Ryder. Dumiretso na siya sa loob na nagmamadali. Nakita niya si Victor na nakaupo sa couch at tila ba kalmado na. May sugat din ang kamay nito. Saan ka ba galing? Ito agad ang bungad ng kanyang ama. Daddy, nag-lunch lang po kami ni Ryder. Si Ryder na naman. Anak paano naman si Victor? Nasasaktan ng fiancé mo. Fiancé? Daddy, hindi ko pa nga siya sinasagot eh. Sabi ni Mommy, 1 buwan na lamang kung talagang magwo-work ang binibuild up na relasyon ni Victor. Kaya lang hindi pa nga po kami. Sakal niya na ako. Mahinahong paliwanag ni View sa kanyang ama. Anak, hindi mo ba napapansin na mas napapalapit ka sa Ryder na yon kaysa sa dapat na magiging fiancé mo? Natural masasaktan tong isa. Mas masaya kang kasama si Ryder at pagdating sa kanya wala kang gana. San po ba ako lulugar? Sa totoo lang nahihiya po ako sa inyo kaya ayaw kong magreklamo. Pero Daddy, nasasakal na po ako kay Victor. Pakiramdam ko wala na akong karapatang magdesisyon para sa sarili ko. Daddy, naging mabuti po akong anak. Pero pwede po bang kahit ngayon lang magdesisyon naman ako para sa sarili ko?
Yan bang tinuturo niya sa'yo? Ganyan bang igaganti mo pagkatapos ng lahat? Natutup ni Beau ang kanyang bibig dahil sa masakit na sinabi ng kanyang ama. Tama na yan. Pati kayong mag-ama nag-aaway pa dahil lang dito. Ako ang pumayag na makipag-lunch siya kay Ryder. Wala naman sigurong masama, hindi ba? Habang tumatagal na iintindihan kong anak mo. Bigyan naman natin siya ng pagkakataon. Hindi yung ipipilit natin yung mga bagay na ayaw naman niya. Hindi. Pinapamihasa mong anak mo. Para sa kanyang ginagawa ko. At si Victor ang nakikita kong karapat-dapat. Ngayon na lamang ulit sila nagkita ng lalaking yun. Hindi naman tamang hayaan natin siyang magdesisyon na lang. Kahit anong gawin ko, wala po akong nararamdaman kay Victor. Nilakasan na ni Beau ang boses niya. Sorry Victor ah. Kaya lang kasi napaka-OA mo talaga sa totoo lang. Kahit naman anong gawin ni Ryder, palagi ka lang nakabintang. Pasensya ka na pero wala kang aasahan sa akin. Beau, Dad, pakinggan mo naman ako. Ayoko nga kay Victor. At gusto mo saan? Sa lalaking yun? Pwes hindi ako makapapayag. Babalik ka na sa ibang bansa. At doon ka na for good. Kung wala ka rin lang balak na sundin ako. Lumuluhang umiling si Beau. Ito ba? Ito ba ang kapalit ng karangyang binigay niyo sa akin ni Mommy? Ang magdusa? O sige Dad, masaya ka na ba? Pasok sa kwarto mo. Ngayon na. Huwag naman ganito. Kumalma nga kayo. Pag-usapan natin to. Umaawat na ang kanyang ina. Walang pag-uusapan. Ayaw mong bigyan ng chance si Victor? Sige, wag mong gawin. Pero hindi na makakalapit pa sa'yo si Ryder. Dad? Narinig mo ko, Beau. Tumakbo na lamang si Beau patungo sa kanyang silid habang umiiyak. Isang linggo nang walang balita si Ryder kay Beau. Simula lamang to nang ihatid niya si Beau sa bahay nito. Ngayon ay nag-aalala na si Ryder sa maaaring sinapit ng mahal niya. Grounded ba ito? Nakuyom ni Ryder ang kanyang kamao. Kasalanan to ni Victor. Napakadramatic nito at feeling pa victim. Palibhasa ay boto ang magulang ni Beau dito ay sinamantala naman ito. Sir, pansin ko lang no? Ilang araw ka na pong walang focus sa trabaho mo. Si Delilah na kanina pa pala siyang pinagmamasdan. Isang linggo na kasi siyang walang paramdam. Nagsara na rin ang klinik niya kaya mas nag-alala na ako. Gusto ko naman siyang puntahan ngunit iniisip kong baka lalo siyang mapagalitan. Ayokong mas madiin pa siya. Naghihintay ako ng hudyat kung kailan kami maaaring magkita. Napairap si Ryder. Sir, baka naman busy. Baka pwede rin sir na hinigpitan na rin siya ng daddy niya. Kasi nga sir, diba, sip-sip si Victor. Natitiyak kung hindi siya pinalalabas ng bahay, Delilah. Napailing si Ryder. Sinubukan niyang mag-focus sa trabaho ngunit wala talaga. Kaya naman nagpa siya na siyang subukan itong puntahan sa bahay nito. Ngunit palabas pa lamang siya na may sabihin si Delilah na ikinagulat niya. Sir, kaya naman po pala busy kasi nagpe-prepare na po para sa nalalapit na kasal nila ni Victor. Malungkot na sabi ni Delilah. Ito na nga ba ang napili ni Beau? Mukhang nakapili na siya. Kahit na ganun ay masaya pa rin ako para sa kanya. For me, she's still my queen. Tuluyan na siyang lumabas hindi na para puntahan si Beau. Pero para lunurin na lamang ang sarili niya sa alak. Kung mas napaaga siguro ang pagkikita nila, hindi siguro magiging komplikado ang lahat. Ganito pala kasakit ang hindi mapili. Para bang sinasaksak ng paulit-ulit ang kanyang puso. Dahil ang babaeng matagal niyang hinanap ay hindi na maaaring mapasa kanya. Ang babaeng naging inspirasyon niya kaya siya nagtagumpay ay tuluyan ang mawawala sa kanya. Nagawa nga niyang magtagumpay sa buhay ngunit hindi naman siya pinili ng taong minamahal. Pagak na tumawa si Ryder. Ano ba naman kasi yung tumawag ka sa akin? Isang tawag lang, Beau. Sambit ni Ryder habang patuloy na umiinom. Ryder? Nasilayan niya si Yara. Hindi pa naman siya lasing kaya nakilala pa niya ang dalaga. Sinabi ni Delilah na umalis ka at nalaman ko rin na ikakasal na si Beau kay Victor. Kalat na to online kaya naman naalala kita. Para ano? Para tawanan ako. Oo na. Talunan ako, Yara. No, wala akong gagawin kung hindi samahan at damayan ka pa rin. I'm still here. Iwan ka man ng lahat.
Ako hindi kita iiwanan. Mananatili ako sa tabi mo kahit pa ipagtabuyan mo ko. Kung pwede ko lang sabihin sa puso ko na ikaw na lang, Yara. Sana nga kaya ko. Napabuntong hininga si Ryder. Subukan ko kayang lumuhod sa magulang niya. Tama, dapat subukan kong ipaglaban na hindi naman talaga si Victor ang mahal ni Beau. After nitong kabaliwang gagawin ko at wala pa ring mangyari, ayoko na. Isusuko ko na siya. Mapait na ngumiti si Ryder bago lumabas sa club. Ilang gabi nang walang tulog si Beau. Sa ginagawa nga niya maaari na siyang magkasakit. Wala rin siyang ganang kumain. Nais niyang makita si Ryder. Nagdarasal siya na sana ay maglakas loob itong puntahan siya at ipaglaban. Napapagod na si Beau. Sawang-sawa na siya. At kung ito ang kapalit ng karangyaan na tinatamasa niya, ay wag na lamang. Anak, matamlay ang boses ng kanyang ina nang pumasok to. Anak, kumain ka na muna. At sana naman ubusin mong pagkain mo. Nag-aalala na ako sa kalusugan mo. Wala po akong gana, Mami. Ayoko pong kumain. Tanggi niya habang sa bintana ang tingin. Ilang araw na siyang nakakulong at isang linggo na rin siyang hindi nakalalabas ng bahay. Nais kang dalawin ni Victor ulit. Anak, sabi ng daddy mo harapin mo si Victor. Mami, ayoko nga sa taong yun eh. Si Ryder, siya yung gusto ko. Aaminin ko na po, mahal ko po siya. Mga bata pa lamang kami, siya ng lalaking nagustuhan ko. Siya pong hinihintay ko matagal na. Paliwanag niya sa kanyang ina. Ayoko pong makasal kay Victor, Mami. Pakiusap, ipabawi mo na kay Daddy announcement na ikakasal kami. Paniguradong nabasa yun ni Ryder eh. Inaakala niyang totoong gusto kong makasal kay Victor. Mami, baka kaya siya hindi. Niyakap siya ng kanyang ina. Sinusubukan kong pakiusapan ng ama mo na hayaan ka na niya sa nais mong desisyon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Pasasaan ba't mauunawaan ka rin niya na ibang iniibig mo? Paliwanag ng kanyang mami. Mami, sana nga po mangyari yan kasi hindi ko na po kayang magtiis. Ayoko po talaga kay Victor. Sobrang nakakasakal po siya. Awang-awa sa kanya ang kanyang ina. Para sa kanyang ina na nag-aalala sa kanya, ay sinubukan niyang kumain. Ngunit nakakailang subo pa lamang siya nang bigla siyang may narinig na sumigaw. Agad na dinungaw ni Beau ang nasa labas sa bintana. Nagulat siya nang makita niya si Ryder na nakaluhod. Pumunta si Ryder, anak. Nandito na siya. Maging ina niya'y nasiyahan. Anong ginagawa mo rito? Galit na nilabas ito ng kanyang ama. Dad, please don't hurt him. Sigaw ni Beau na nagmamakaawa. Dad, mahal ko po si Ryder. Pakiusap, hayaan niyo po ako. Lumuluhang sigaw ni Beau. Napasulyap sa kanya si Ryder. Lumayas ka sa bakuran ko. Layas. Ikakasal na sila ni Victor. Talagang nagmamatigas ang kanyang ama. Agad namang lumabas ang kanyang ina. Isinama siya nito. Ano bang ginagawa mo? Bakit pinalabas mong anak mo? Seryosong tinitigan ng ina niyang ama niyang galit pa rin. Nagmamahalan sila. Pabayaan mo nang maging masayang anak mo. Pinagdaanan mo rin ang bagay na ito, hindi ba? Pinipilit mo si Victor sa anak natin kahit na sinabi na niyang ayaw niya. Mag-isip ka naman. Huwag na nating pahirapan si Beau. Maging ang kanyang inay nagmamakaawa. Siguraduhin mo lang na tamang pinili mong desisyon, Beau. At ikaw, bumalik to kay Ryder. Tumayo ka dyan at pumasok na sa loob. Utos nito na ikinangiti ni Beau. Mukhang sumuko na ang ama niya at pinaubaya sa kanya ang desisyon. Laking pasasalamat ni Ryder dahil pumayag na ang ama ni Beau na hindi ipilit ang pagpapakasal kay Victor. Ipinaliwanag niya ang mabuting hangarin niya sa dalaga. Naunawaan naman to ng kinikilalang pamilya ni Beau. Kaya sa tingin ni Ryder ay maayos na sila at mas magiging maayos pa. Parang gutom na gutom ka. Nag-aalalang tanong niya kay Beau. Kasalukuyan kasi itong kumakain na tila ba. Ilang araw itong walang kinain. Isang linggo kong grounded. Wala akong ganang kumain kaya naman paunti-unti lang ang kinakain ko. Ang totoo, gutom na talaga ako. Pinagalitan na rin ako ni Mami kaya wag mo na akong sermonan. Please? Nagpa-cute sa kanya si Beau ngunit hindi pa rin siya nadala rito.
dahil ayaw niyang pinahihirapan ni Beau ang sarili. Sa susunod, kahit ano pang mangyari kumain ka pa rin ng tama. Hindi pa rin valid ang reasons mo para sa akin. Paliwanag niya. Bakit ikaw ba? Naalagaan mo ba yung sarili mo sa ilang araw na wala tayong kontak? Huwag mo sabihin wala lang sa iyong lahat at normal ka pa rin ng mga araw na yon. Nakasimangot si Beau. Natawa naman si Ryder bago nilagyan pa ng pagkain ng plate nito. Kumain ka na ng kumain. Alam mo naman ang sagot itatanong mo pa. Siyempre, nagulantang din ako na biglang ikakasal ka na. Sino bang hindi masasaktan dun? Nag-inom lang naman ako pero hindi naman ako naglasing. Alam ko kasi na may umaaligid sa akin kaya pag naglasing ako tapos nawala sa wisyo edi mas magiging komplikado pa. And worst, baka iwan mo na talaga ako. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Ilalaban natin to. Ngayon ko naisip na kapag pala itinadhana sa isa't isa, pilit pa rin silang pagtatagpuin ano? Imagine, ilang years tayong nagkawalay. At sa mga taon na yon, mas lalo pa kitang minahal. Ngayon matutupad ko ng pangarap at pangako ko, Beau. Hindi ka na masasakal ni Victor. Wala na siyang karapatan sa'yo. At wala naman talaga. Siya lang naman tong nagkiklaim na fancy ka niya. At aaminin kong selos na selos talaga ako, Beau. Malungkot itong tumingin sa kanya. Sorry, kung ngayon ko lang sinubukang ilaban. Iniisip ko kasi ang utang na loob ko sa kanila. Na mali pala kasi hindi ko dapat yun iniisip. Dapat, maging vocal pa rin ako. Alam mo, mas napatunayan ko ngayon na mahal talaga nila ako. Kahit pa hindi naman nila ako kadugo o tunay na anak. Pero maiba ako. Gusto mo bang makita ang mga taong umabandon na sa'yo? Kasi ako nakita ko ng mama ko. Kaya lang, patay na siya. Ikinalulungkot kong malaman yan. Hinawakan ni Beau ang kanyang kamay. Ganun talaga siguro. Hindi tayo pinalad sa mga magulang. Pero pinalad ka sa mga taong kumupkup sa'yo. Sa tingin ko, gusto ko na silang makita ulit. Ngunit hindi ko iiwanan ng pamilyang kinilala ko. Wala na rin akong sama ng loob sa kanila Matagal ko na silang pinatawad sa puso ko. Sana tulad mo, ganyan din ako kabilis magpatawad. Napangiti siya bago tumitig sa dalaga. Pero alam mo, masaya talaga ako na nakilala kita. Magsisimula ako sa una, Beau. Liligawan kita't hindi kita mamadaliin. Pagpapangako ni Ryder. Tinupad naman ni Ryder ang pinangako nito na magsisimula sa una. Manliligaw muna ito at walang pamumuwersa. 2 araw ang lumipas at maayos naman ang naging takbo ng lahat. Nabawi ang kumalat na balitang ikakasal na sila ni Victor. Malamang, sa pamamagitan ng ginawa nilang pagbawi, ay alam na ni Victor na wala na talaga tong chance sa kanya. Sinubukan naman niya ngunit iba talaga ang atake ng binata. Masyado tong mahigpit kaya naman nasasakal siya. Idagdag pang naging pamumuwersa nito sa kanya. Sa ngayon, nasa clinic sa Beau. May usapan sila ni Ryder na susunduin siya nito at dadalaw sila sa bahay ampunan na ngayon ay nire-renovate. Nalaman kasi niya na malaking halaga pa lang dinonate ni Ryder para sa pagsasaayos nito. Kaya naman hindi rin nagdalawang isip si Beau na mag-donate ulit. Ang kinikita niya sa pagiging vet niya ang ginagamit niya. Ayaw kasi niyang umasa sa magulang niya dahil wala naman siyang ambag sa yaman ng mga ito. Ma'am, blooming ka. Iba ang ngiti mo kahit na ang lalim ng iniisip mo. Kinikilig na tanong ni Rona na mukhang kanina pa siyang pinagmamasdan. Ikaw talaga. Inspired lang siguro, Rona. Sa ngayon kasi pakiramdam ko maayos ng lahat. 1 linggo rin tayong sarado. Kaya yung mga client natin, nagtataka na at saka nag-aalala. Masasabi kong tuloy-tuloy na ito, Rona. Ang clinic, ang love life ko, at ang masayang buhay na ibinibigay sa akin. Ma'am Beau, ngayon lang kita nakitang ganyan kasaya. At ang dahilan ba nito ay si Sir Ryder o si Sir Victor? Choose wisely, Ma'am Beau. Natawa muna siya bago sumagot. Alam mong hindi ko talaga magagawang magustuhan si Victor. Kaya si Ryder, siya talagang nagpapasaya sa akin ngayon. At syempre, ang mga magulang ko. Naks, si Ma'am napakahaba ng hair. Umabot na sa probinsya namin. Ma'am Beau, masaya ako na hindi ka na-stress sa love life mo.
Sinasabi ko na nga ba't si Ryder talagang hinihintay mong dumating bago ka mag-boyfriend? Oo nga, tama ka nga. Sang-ayon niya sa kanyang assistant. Ngunit naglaho ang mga ngiti nila sa labi nang makita si Victor na papasok sa klinik. Agad silang naging busy kunwari upang hindi sila mahalata. Good morning sir, sinong sadya po ninyo? Si Rona ang sumalubong dito. Ngunit hindi nito pinansin si Rona. Beau, can we talk? Sa kanya ito dumiretso. Sige lang. Bahagya siyang ngumiti. Bakit naman ganun? Akala ko ayos na. Beau, handa na ako sa kasal natin. Lasing ka ba? Agad niyang napansin yon. Ngunit hindi kasi niya agad ito naamoy. Ngayon pa lang niya naamoy ang alak. Sumenya siya kay Rona na buksan lamang ang pinto sa klinik. Alam mo ba kaya ako ganito dahil sa'yo? I'm desperate, Beau. Pakiusap bumalik ka na sa akin. Kinausap ko sila tito at tita pero sinabi nilang nire-respeto nilang desisyon mo. Pakiusap. Ako na lang, Beau. Wag na si Ryder. Mas kaya kitang mahalin at bigyan ng magandang buhay. Pero hindi. Hindi kita kasi kayang mahalin Hindi ikaw ang mahal ko kung hindi si Ryder. Pasensya ka na, Victor. Hindi ako papayag, Beau. Ayokong makuha ka niya sa akin. Wala nang dahilan para magpunta ka pa rito. Umalis ka na, Victor, bago pa ako tumawag ng pulis. Banta niya. Isang mafiyang lalaking yun. Mapanganib siya, Beau. Pakiusap. Hindi na niya ito pinatapos. Sabi ko umalis ka na, Victor. Sumeryoso ang boses ni Beau. Ngunit mapilit si Victor at akmang hahawakan pa siya nito sa braso nang magbanta siya. Oras na gawin mo yan, tanggapin mo ang galit ni Daddy at ni Ryder. Mag-ingat ka, Victor. Galit itong umalis kaya naman nakahinga na sila na maluwag ni Rona. Hindi nakalimutan ni Beau ang sinabi ni Victor na isang mafia si Ryder. Balak niya itong itanong mismo sa binata dahil nais niya ng katotohanan. Hi, sorry, nalate ako. May tinapos lang kasi ako But anyways, let's go? Aya ni Ryder sa kanya bago akmang hahawakan ng kamay niya. Nang pinigilan muna niya ito at pakiusapan na mag-usap muna sila. May problema ba? Naguguluhan si Ryder. Rona, sa labas ka na muna, may pag-uusapan lang kami ni sir mo. Pakiusap niya sa assistant niyang si Rona na agad naman itong sinunod. Natatakot na ako sa iyo, Beau Tungkol ba saan to? May nagawa ba akong mali? Tanong ni Ryder. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala niya. Gusto kong maging tapat ka sa akin, Ryder. Ayokong may inililihim ka. Ha? Beau, wala akong ibang babae. Hindi na ako pumapayag na lapitan ako ni Yara. Umiiwas ako sa lahat dahil gusto kong patunayan sa'yo na seryoso ako. Paliwanag ni Ryder. Salamat kung ganun nga pero Ryder, this isn't about Yara or Victor or sa kahit na sinong babae. This is about you. Nalaman kong isa kang mafia? Victor told me. At oo, galing siya rito. Pinilit niya akong bumalik sa kanya. But don't worry, nireject ko siya. At sinabi ko ang katotohanan na ikaw ang pinili ko. Mahinahon ang paliwanag ni Beau. Ayaw naman kasi niyang maging OA gaya ni Victor. Nais lang niyang malaman ng totoo na kung hanggang ngayon ba ay may mga masasamang bagay pa rin na ginagawa si Ryder. Oo, isa akong mafia. Kasali ako sa isang lihim na organisasyon. Tama ang iniisip mo tungkol sa gaya ko. Masama nga ginagawa at illegal para sa malaking halaga na kinikita namin. Pero believe me or not, nung nakaraang buwan pa ako tumigil, Beau. Gusto ko ng peaceful life kasama ka. At ayoko mapahama ka. Wala na ako sa samahan na yun. Kumalas na ako, Beau. At pinagsisisihan ko lahat ng nagawa ko. Please, don't leave me. Pinapangako ko na nagbago na ako. Ito ang gusto kong maging buhay. Gusto kong palagi tayong masaya at tahimik. Pakiusap, pakinggan mo ko. At pasensya na kung hindi ko nasabi agad. Kinakailangan mo pang malaman sa iba imbis na sa akin. Napayuko si Ryder sa mga inamin at ipinaliwanag nito. Ang mahalaga naman ay alam ni Ryder na masama ang iligal na gawain. At masaya siya na pinili nitong umalis at kalimutan yon. Hey, gusto ko lang naman na malaman. Hinaplos niya ang mukha ni Ryder. Mahal kita,
At hindi mababago ng kahit na anong pagtingin ko sa'yo. Ikaw pa rin si Ryder na nakilala ko noon. Sabay nating kalilimutan ng masasakit na nakaraan at papalitan yun ng magagandang memories. Kaya kong gawin lahat, Beau. Manatili ka lang sa akin. Sabihin mo lang kung ginugulo ka ni Victor. Maaari natin siyang ireklamo. Sa tingin ko naman malinaw na sa kanya. Ikaw ba? Si Yara ba kinukulit ka pa rin? Parehas sila ni Victor na mukhang hindi tanggap ang mga desisyon natin. Ang ikinakatakot ko lang ngayon ay baka may gawin silang ikakasira natin. Kahit anong mangyari, hindi nila tayo masisira. Ipangako mo na mananatili ka dahil ako, nangangako talaga ako, Beau. Hinagkan siya ni Ryder sa labi at gumanti rin siya ng halik dito. Kung inaakala ni Ryder at Beau na magiging masaya na sila, ay nagkakamali ang mga ito. Dahil gumagawa ng plano si Victor upang mailayo si Beau sa lahat. Hindi siya papayag na iwan na lamang siya ng dalaga at maging masaya sa piling na mortal pa niyang kaaway na si Ryder. Isang hampas lupang wala namang panama sa kanya. Galit na galit si Victor. Labas na rin ang mga magulang niya sa gagawin niya dahil hindi naman na siya nito tinutulungan. Sumuko na mga ito sinabing tumigil na lamang siya sa panunuyo niya kay Beau. Ngunit kung mga ito ay sumuko na, hindi si Victor dahil wala sa bokabularyo niyang sumuko. Bakit mo ako pinatawag? Napangisi siya nang dumating si Yara. Ito ang babaeng alam niyang patay na patay sa hayop na si Ryder. Kaya naman kakailanganin niyang dalaga upang madistract si Ryder sa pagmamanman sa mahal nitong si Beau. Siguro naman, alam mong mahal na mahal ko si Beau. Malamig niyang wika bago napasulyap kay Yara. Ang buwisit na malanding yon? Mahal mo nga wala ka namang nagawa sa babae mo. Sana naman tinalian mo ng husto para hindi na niya nakita si Beau. Napurnada patuloy yung mga gusto ko. Akala ko talaga mapapa sa akin ng lalaking mahal ko eh. Pero heto tayo ngayon, parehas talunan. Nanga na lang at walang magagawa dahil masaya na yung dalawa. Wisit, pati magulang ni Beau hinayaan na sila. Galit na galit si Yara. Kumalma ka nga. At pwede bang wag mong pagsalitaan si Beau? Kahit anong ginawa niya, mahal na mahal ko pa rin siya. Ngayon may ipagagawa ako sa'yo para parehas tayong makinabang. Sa'yo na ang hayop na Ryder na yon at si Beau naman ang sa'kin. Lalayo na kami. Good for you. Good luck. Sana lang magtagumpay ka. Willing to help you basta may mapapala ako rito. Malaki. Kailangan mo lang naman i-distract si Ryder. Nalaman kong ngayong gabi ang dinner nila sa magulang ni Beau para mas bumango pang siraulong yun. Pero hindi na yun mangyayari dahil hindi darating si Ryder. Kailangan mong mapatulog si Ryder at kuhanin ang phone niya. Iti-text mo si Beau sa lugar na sasabihin ko. Tapos bahala ka na sa lalaking yun. Kung maaari nga totoong laso yung ipainom mo eh. Pagkatapos ng plano, agad kaming lalayo ni Beau sa ayaw at sa gusto niya. Pareha silang humalakhak ni Yara na para bang nababaliw na. Dahil sa pag-ibig ay nagagawa to ni Victor. Hindi niya hahayaang maging masayang dalawa habang siya nagdurusa. Kailan ba sisimulan ng plano? Tanong pa nito. Mamaya na nga, boba ka ba? Dinner nga, di ba? Pwede bang wag kang tatanga-tanga? Para mangyari mga plano ko. Napahilot pa siya sa sentido. Kapag pumulpak tayo, parehas tayo magsasama sa kulungan. Ew, ayoko nga. Ayokong makitang pagmumukha mo. At isa pa, ayokong makulong no. Basta si Ryder lang ang gusto ko. Ikaw bahala ka sa buhay mo kung anong gagawin mo sa Beau na yon. Inirapan siya nito't umalis na. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Victor. Sir, congrats sa inyo ni Ma'am Beau. Masaya ako na sinagot ka na niya. Tuwang-tuwa si Delilah. Salamat. Sa kasal namin, imbitado ka. Sa ngayon, nagpo-focus muna kami sa isa't isa. Pero may balak na kami magpakasal. I'm so happy for you, sir. Napapalakpak pa si Delilah. Tumango na lamang si Ryder bago tinext si Beau upang alamin ang ginagawa nito. Ngunit wala pang ilang minuto ay sumama ang ekspresyon ni Delilah. Bakit? Curious niyang tanong. Sir, nandito na naman si Ma'am Yara. Napakakulit. Mukhang ayaw kayong tigilan. Pabayaan mo nang pumasok. Ako nang kakausap. Bilin niya. Agad namang pumasok si Yara. Masaya ito at may dala pang kape na mukhang kabibili lang nito. Ano na naman ba, Yara? Chill!
Binibisita lang naman kita, hindi para habulin ka pa. Move on na ako, Ryder. Naisip kong tama ka. Hindi ko dapat pinipilit. So ayun, gusto ko lang magpaalam sa huling pagkakataon. Sabay man lang tayong makapagkape bagong flight ko. Natawa pa ito. Babalik ka na sa pagmumodelo mo? Oo, ngayon alam ko na ang gusto ko sa buhay. Here, this is for you. Good for you. Ngumiti ito. Yara, ano bang tingin mo sa akin? Bobo? Tila ba nagulat ito? Bakit naman? Natatawang tanong pa nito. So ano ang plano? Kasi kilala na kita, Yara. Hindi ikaw yung tipo ng tao na basta susuko. Sa tagal na nating nagkakilala, kabisado na kita. Alam ko kung nagsasabi ka ng totoo o nagsisinungaling ka. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo ako maluloko, Yara. I know you very well. Pinagmamasdan lang kita. At kitang-kita ko sa mata mong kaba. So ano ang pinaplano mo? Wala. Ang hirap sa'yo, hinuhusgahan mo agad ako eh. Hindi naman pwedeng baliw lang ako palagi sa'yo, no? Wala naman ako masamang gagawin. Well, I didn't say that. Ikaw ang nagsabi niyan, Yara. Agad na tinawagan ni Ryder si Beau. Diyan ka lang, susunduin kita. Huwag kang lalabas. Bilin mo na rin kay Rona na. Too late, Ryder. Sabi na nga ba't papalpak ang tangang babae na yun? Magsama kayo mga bobo. Mahimbing na nga ang tulog ni Beau, kaya wala ka na magagawa. Salamat, Ryder ah. Soon makakalimutan mo rin si Beau. Have a nice day, stupid. Pinatay na nito ang tawag. Nanginginig si Ryder sa galit. Sa sobrang talim ng ipinupukol niyang tingin kay Yara, ay hindi siya nito matignan. Ginawa ko lang naman na sumunod kasi mahal na mahal kita eh. Lumuhod na si Yara sa kanya. Delilah, tumawag ka ng pulis para ipahuli ang babaeng to. Matigas na utos ni Ryder. Sinagad mo na ako, Yara. Nagawa mong makipagkasundo sa hayop na yun para lang sa sakim mong pagmamahal. Ngayon magdusa ka at wala akong balak na tulungan ka pa. Agad na lumabas ng office si Ryder dahil kailangan niyang mahabol si Victor. Nakapag-report na rin siya sa mga pulis at nasabi na niya sa magulang ni Beau. Mukhang kailangan na nga yata ni Ryder na gambalain ng kaibigan niya. Alam niyang matagal na itong nagbago ngunit this time, ito na lang talaga ang malalapitan niya. What? Bungad nito nang sumagot sa tawag. Gunner, I need your help. Kinuha ng siraulong lalaki ang babaeng mahal ko. Tinawagan mo ko dahil lang dito? At kailan pa ako naging takbuhan ng mga... Hindi na niya ito pinatapos. Alam kong may connection ka pa. Papunta silang airport sa palagay ko. Baka naman pwedeng may taong pakilusin ka para maharang sila. Here we go again. Ay nako. Napabuntong hininga ito. May tatawagan lang ako. Sige na, puntahan mo na sa airport. Hindi siya makakalabas ng Pilipinas. Salamat, dude. So tinamaan ka na rin pala. Good luck. Have a nice life. Wika pa nito bago ibinaba ang tawag. Nagkamalay si Beau nang mapansin niyang nasa kotse siya at bumabiyahe sila. Ang tanging naaalala lang niya ay may pinaamoy sa kanya si Victor habang si Rona ay nakagapos. Victor! Victor! Ibaba mo na ako, ayokong sumama sa'yo. Nagsisisigaw na si Beau. Parang awa mo naman oh, wag naman ganito. Hawakan nyo, mga tonta. Utos ni Victor sa dalawa nitong tauhan. Malapit na tayo sa airport, mahal ko. Aalis na tayo dito. Magiging masaya tayo. Pakiusap, Beau. Huwag ka nang lumaban. Ayokong masaktan ka. No, nahihibang ka na. Si Ryder ang mahal ko. Hindi ako magiging masaya sa'yo kahit kailan. Lumuluha si Beau habang pilit na nagpupumiglas. Ngunit hawak siya ng dalawang lalaki. Kapag nagpumilit ka pa, mapipilitan akong saktan ka na. Hindi ako papayag na makawala ka pa, Beau. Itinaya ko ng lahat-lahat. Kaya kung gusto mong mabuhay, sumunod ka na lang. Handa akong patayin ka, huwag ka lang mapunta sa iba. Banta ni Victor. Nahihibang na ito. Lumuluhang tumigil si Beau. Kailangan niyang mapanatiling buhay siya hanggat hinihintay niyang ma-rescue siya. Kung iniisip mong makakaligtas ka pa, nagkakamali ka, Beau. May nakausap na akong tao na sasalubong sa atin para sa VIP seats natin. Walang makakapansin kaya umayos ka. Oras na magpahalata ka,
Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka mismo sa maraming tao at mandadamay pa ako ng sibilyan. Takot na takot si Beau. Umaasa na lamang siya ngayon na sana alam na ni Ryder na kinuha siya ni Victor. Sige na, hanggang dito na lang kami. Ang mga binilin ko ha, mag-a-update pa rin kayo sa akin dito sa Pilipinas. Bilin pa ni Victor sa 2 tauhan nito. Nanginginig naman si Beau dahil sa takot. Ngunit hinawakan ni Victor ang kamay niya at bumulong. Tandaan mong mga sinabi ko. Pero kung susunod ka naman, walang masasaktan, Beau. Pangako, mamahalin mo ako at magiging masaya tayo sa pamilyang mabubuo natin. Hindi ikaw ang reyna ni Ryder. Binubola ka lamang ng masamang tao na yon. Sa inyong dalawa, lumalabas kung sino talagang masama, Victor. Pasalamat ka't mahal kita. Nakangisi pa si Victor sa kanya. No thanks. I don't need your toxic love. Hindi ko kailangan ng manipulative sad boy. Hindi na lamang siya nito sinunod. May sumalubong sa kanila. Wala bang makakahalata? Paninigurado ni Victor. Malaking perang inilabas ko para lang dito. Maayos ng lahat. Kailangan lamang mauna ng babae. Sagot ng isang lalaking nakamask. Sige, pero bantayan niyo't baka makalusot pa. Bilin ni Victor bago siya pinaubaya sa mga ito. Parang awa na ninyo. Huwag niyong sundin si Ryder. Diyos ko, Ryder, ikaw nga. Agad niyang niyakap ang nobyo niya na siya palang nakamask kanina. Akala yata ni Victor makakaisa siya. Naunahan ko pa rin ang hayop na yun. Mabuti na lang may kakilala akong maraming koneksyon dito. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Beau. Takot na takot ako kanina pa. Pero si Victor, paano si Victor? Nandun siya, nakawala. May mga pulis nang nakaabang. Don't worry. Sa mga minuto na ito, pinoposasan na si Victor. Napayakap si Beau sa kanyang nobyo. Dahil sa takot na tuluyan siyang makuha ni Victor. Ipinaliwanag ni Ryder sa kanya na hindi agad nakakilos sa mga pulis. Maging siya dahil ayaw niyang matrigger si Victor at masaktan pa siya at mga taong wala namang alam. Kaya naman kinakailangan nilang malinlang si Victor, kagaya ng panlilinlang nito kay Ryder. Beau, please come with me. Mahal na mahal lang naman kita kaya ako to nagawa. Umiiyak si Victor. Handa akong ubusin ng yaman ko, mapa sa akin ka lang. Beau! Sumisigaw si Victor habang isinasakay ito sa sasakyan ng pulis. Sandali lang. Walang emosyon na pigil ng ama ni Beau sa mga pulis nang ipapasok na si Victor. Kadarating lang ng mga ito at ang ina ni Beau ay agad siyang niyakap. Mommy, si Daddy, pigilan po ninyo. Hayaan na po natin ang batas kay Victor. Hindi ko magagawang pigilan ng amo mo dahil kanina pa siya galit na galit at halos atakihin na sa puso. Alam ni Tito ang ginagawa niya. Hayaan na natin. Wika na lamang ni Ryder bago hinawakan ng kamay niya. Hayop ka! Magpasalamat ka na kiusap ang ama mo na huwag kang ipabaril sa mga pulis. Pero oras nang nasaktan mong anak ko, ako mismo ang babaril sa'yo kahit pa makulong ako. Ngayon magdusa ka, Victor. Tama lang na hindi ikaw ang pinili ni Beau. Wala siyang magiging maayos na buhay sa manipulative at dramatic na kagaya mo. Mahal ko si Beau. Mahal na mahal ko siya. Ako lang ang dapat na pakasalan niya. Pamimilit ni Victor na ikinalungkot talaga ni Beau. Sige na, isakay na ninyo at baka masaktan ko pa yan. Utos ng ama ni Beau bago bumalik sa kanila. Pasensya ka na anak. Sorry dahil nagkamali kami ng mami mo sa lalaking iyon. Sumulyap ito kay Ryder. And thank you, Ryder, for saving our daughter. Ngayon kampante na ako, iho, na ikaw ang tamang taong pinili niya. Wala nang hahadlang pa sa inyo at magiging masaya na lang kami para sa pamilyang nais ninyong mabuo. Nakipagkamay ang ama ni Beau sa kanyang nobyo. Ibinibigay ko na ang basbas ko. Pumapayag na akong makasal kayo. Niyakap ni Beau ang kanyang ama. Daddy, salamat po. Salamat din po, Mami. Lumuluha si Beau. Sir, thank you sa pagtitiwala. Ipinapangako ko na alagaan at mamahalin ko po si Beau. Maging si Ryder ay
naluluha rin sa tuwa. Sabay-sabay na silang umuwi. Nailigtas rin naman si Rona ayon kay Ryder. Nalaman din niyang pati si Yara ay kasabwat at sa ngayon ay iniimbestigahan na ito at maaari nang makulong kagaya ni Victor. Nakakapagod ang araw na to, Ryder. Napabuntong hininga si Beau. Kasalukuyan silang nakatanaw mula sa rooftop ng mansyon. Pero kahit na anong naganap ngayon, masaya akong nakauwi pa rin ako sa inyo. Hindi ako papayag na masaktan ka ni Victor. Hindi ako si Superman pero handa akong maging superhero. Mailigtas ka lang. Napaka-sweet mo naman. Yakap siya ni Ryder mula sa likod niya. Hinagkan siya nito sa leeg. Magpahinga ka na. Bulong pa ni Ryder sa kanya. Ngunit hindi iyon ang nasa isip ni Beau. May iba siyang nais gawin. Humarap siya kay Ryder at hinagkan ito. Sa una ay mild lang na lumalalim. Hanggang sa namalayan na lang ni Beau na nakahiga na siya sa kama. Ngunit wala siyang pagsisisihan kung ibibigay na niya ang kanyang sarili kay Ryder. Mabilis lamang na lumipas ang araw para sa kanila ni Beau. Hindi naman sila nagmadaling makasal dahil 2 buwan muna ang lumipas bago sila nagdesisyon na naging biglaan lang din dahil sa nalaman nilang nagdadalang tao na si Beau. Ito ang pinakamasayang nangyari sa buhay nila, ang kasal at ang first baby nila. Invited din naman si Gunner sa kasal nila ng asawa niya. Maaari ba naman niyang kalimutan ang kaibigan niyang tumulong sa kanya? Hindi man madalas magkita, ay kaibigan pa rin naman ang turing nila sa isa't isa. Wala rin masyadong may alam sa friendship nila dahil nga sa hindi naman sila yung tipo ng tao na ipinangangalandakan pa ito. Sa ngayon, parehas na silang kontento sa buhay at malayong malayo sa dating buhay nila. Si Beau naman ay pinatigil na muna niya sa pag-aasikaso sa klinik kaya naman nasa bahay lamang ito. Sa kanilang dalawa, nais ni Ryder na siya na lamang ang magpo-provide. Wala na silang balita kay Yara at Victor ngayon. Basta ang huling balita nila ay nakakulong na ang dalawa. Habang ang totoong magulang ni Beau ay nahanap na nito. Ngunit sa nakakalungkot na pangyayari ay pumanaw na rin pala to. Kahit na ganun pa man, ay may nakapagsabi pa rin naman sa kanilang isang malapit na kaibigan ng ina ni Beau na nagsisisi ang mga ito sa nagawa nilang pangmamaltrato. Humingi ang mga ito ng kapatawaran. Nasa tabi naman siya ng kanyang asawa nang malaman ito ni Beau at damdamin ng 1 linggo. Sa ngayon, pinipilit ng maging okay ng asawa niya. Awang-awa ito sa sinapit ng magulang nitong nag-abandona. Ngunit natanggap din naman ito kalaunan at naging thankful na napunta siya sa kinikilala na niyang magulang ngayon. Ang lalim naman ng iniisip mo? Tumabi sa kanya si Beau. Hirap na ito sa tiyan nito dahil sa 7 buwan na rin ang tiyan ni Beau. At Saturday naman ngayon kaya nasa bahay lamang sila. May mga naalala lang ako. Nakangiting sagot niya. Nagugutom ka ba? Sabihin mo lang, ibibili kita or igagawa kita ng merienda. Busog pa ako, nagprutas lang muna ako. Sagot nito bago isandal sa kanya ang ulo nito. Ang sarap sa feeling ng ganito, no? Sana panghabang buhay na, Ryder. Hindi ako magsasawa na sabihin sa iyong tama ang desisyon ko. Alam mong ang swerte ko sa iyo, Reyna ko. Natawa si Beau. Alam mo, patagal ng patagal. Kung ano-ano na lang yung natututunan mong kaswitan. Ginagawa ko to para sa inyo. Hinaplos nito ang kanyang tiyan. Anak, excited na si Daddy na makita ka. Excited na kami ni Daddy. Wika ni Beau bago siya hinagkan sa labi. Dadalaw ba tayo kila Mami mamaya? Kung iyon ang gusto mo. Reyna nga kasi kita. Natatawang sagot ni Ryder. Hindi niya mapigilan ng kanyang sarili na hagkan si Beau sa forehead. Hindi na sila makapaghintay mag-asawa sa unang baby nila. Walang magbabago sa ipinangako ni Ryder. Patuloy niyang mamahalin ang asawa niya at ang magiging mga anak pa nila. Wakas.